Paano ba turuan ang lolo at lola? Uy, huwag kayong harsh. Wala tayo lahat sa mundo kung wala ang lolo at lola. Pero gets ko, yung mga may mga anak, ang swerte ninyo dahil naiiwan ninyo sa lolo at lola. O pag bibisita ang lolo at lola, nako, hands-free kayo, pwede kayo mag-date. Dahil andyan ang mga tagapag-alaga. Pero minsan, kinaiinisan din natin yon dahil meron diskarte ang mga lolo at lola na hindi natin type. Hindi tayo agree. Ang galing mag-spoil. Pero alam mo, yan nga daw ang ginagawa ng mga lolo at lola. At ang saya rin naman talaga tignan pagka may konting pang i-spoil. Pero syempre, anything that's too much, nobody likes that and it's not correct anymore. Para sa mga lolo at lola, kung meron kayong gustong sabihin or pangaralan ng mga anak ninyo, meron pa rin kayong karapatan dahil kayong matanda. Sa inyo kami galing. Pero kailangan sasabihin mo dun sa anak mo. Hindi yung nakasigaw ka sa in-law mo just because you're the parent. Naku anak, hindi ganyan. Anak, hindi tama. Hindi ganyan ang magpadede. Bakit ganyan ang pinapakain mo? Huwag ganon. Meron ka namang anak eh. Siyempre, respeto doon sa mag-asawa. Kung ikaw naman yung in-law, yung son-in-law or daughter-in-law, hindi ka rin para sumigaw sa nakakatanda sa biyanan mo. Respeto ba? Para sa mga matatanda, kung gusto natin respetuhin ang mga bata, hindi tayo sisigaw, hindi tayo magmumura, magko-correct tayo sa tamang pamamaraan. At para doon sa mga bata, doon sa mga anak, hindi rin tayo para sumigaw o mag-correct or para hindi respetuhin ang mga lolo at lola because they always mean well. Kaya dapat matututo tayo sa bawat isa. Pero ang huling tip ko na lang sa mga lolo at lola, pabayaan nyo yung mga anak ninyo. Lalo na pag napakaralan nyo na, nasabihan nyo na. Kung talagang gugusto pa rin gawin kung ano yung way nila, hayaan nyo kung magkakamali ba kailangan nila yon para mas gumaling pa sila bilang magulang. Think about that.